Initially, yung kanina, yung ating nakuha, dalawang sack siya sa magkaibang lugar. It is still going to be determined ng SOCO. Hindi kami makapag-alala. You have witnessed yung operation. Ito rin ba ito, sir? Kagaya ng recover na I cannot say anything about that kasi sila yung nag-take charge dati. Nakita na once na nakuha para ma-preserve yung integrity ng mga nakuha ng divers natin, nilalagay kagad appropriately sa isang bag, no, para hindi siya ma-contaminate at ma-handle natin na maayos kung yun man ay parte man ng katawan ng tao. Sir, anong naging role ng NBI and ng prosecutor nung niretrieve itong mga sako? So, kasama naman sila, it's a whole of government approach. Nga, no? So, ang NBI being under the DOJ, kami na-request ng DOJ to do the underwater operations, ay sama-sama kami dyan, together with the PNP. Sir, saan po na saan nakita yung mga sako po? Malapit ba dun sa dapat dinaan din dun sa kahapon? Yung mga sites kasi, di ba, na-mention namin may search pattern. So may straight line tayo na search pattern. Tag 100 meters yan. So yun yung binabaybay ng divers natin. Then naglalagay tayo ng flotation device pag nakita natin yung isang suspicious na object dun sa baba. So ganun yun, tinataging natin. Naglalagay tayo ng coordinates para pag dumating yung ibang ahensya ng gobyerno, pag in-extract natin, properly natin ma-document. Gano'n ba kalalim exactly nakita? Yun nga, dalawa yung lugar. Yung initial, yung isa, yung first natin is nasa 70 feet approximately. Yung isa nasa 50 feet. Sir, may nakuha mo sa ako doon sa fish pond, doon isa sa mga suspect. Fish pond? Wala tayo doon sa fish pond. Sir, saan eksakto nakalagay yung mga object, yung mga suspicious object na yun? Yung sako na pula or merong iba pang... Yung sack kasi, no, tandaan natin malalim yan. No? Then pag nagkakapakapala lang, yung video ng yung description ng ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So, kapa-kapa. Pero, pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaaring mag-disintegrate dun sa or maggutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Confirm ko na po ito yung pulang net. Yes, yun yung fine mesh net. Kumbaga secondary yon to preserve, no? Whatever object we will find. Kasi nga katulad nung kahapon, no? Siyempre, merong mga sacks diyan kasi this is may mga fish pen no? Hindi natin alam kung yun ay debris coming from fish pen no? So, merong matatagal na nagugutay-gutay na, meron ding mga buo pa. Then may laman yan. So, iniisa-isa yan. Then, yung SOCO, they will determine kung ano yan. Kinuberan lang natin siya. You could just imagine. Again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan. Pero yung itsura, sir, ng pinaka-raw, in its rawest form, nung nakita, gutay-gutay na ano yung itsura. Yung cover niya, no, kapaka nga dun sa bottom So, fish, parang siyang sack siya na, siyempre strands siya na pinagdikit, inabi mo. So, medyo gutay-gutay na siya. Kasi yung situation sa bottom, no, sa sobrang labo ng lugar, no, ng ilalim, yung nakikita ng divers, minsan dahil you're using their hands lang, no, at linalapit pa talaga nila yung kanilang sarili dun sa hindi mo siya actually mabibilang agad unless otherwise maiahon mo na siya, maiangat mo na siya bahagya. So malalaman mo na iisa lang pala. Kasi kung you imagine na ang sako, no, nakababad ng matagal, lumulubog, may mga parts diyan na natatabunan ng lupa or ng burak, the others are makikita mong naka-appear na lumalabas. So pag ina-count mo siya, akala mo minsan dalawa. But pag tinotally in-extract mo na from its yung pagkakabaon niya,
no? Kasi may burak na. Eh, iisa lang pala. Sir, can we confirm po na bakit po natin hindi kinuha agad yung mga na-identify kaninang umaga? Say again? Bakit po hindi po natin na-retrieve agad yung mga na-identify po kaninang umaga ng mga suspect? Nagma-mark muna tayo. Kasi kung nakita mo sa bottom, kailangan mo maglagay ng marker. So it's a depth of that range. Kailangan maglagay ka ng para malaman mo ulit when you do the extraction. Sir, balik. Dadali nito mga nakuha na object. It's we turned it over sa Soko na kita niyo naman kanina. And then what's next, sir? Tutuloy araw-arawin na ba itong Yes, paghahanap? yes. As long as weather is permitting, our guys won't stop. No? We will try to do the best that we could para nabanggit na nga namin maibisan yung agam-agam ng mga pamilya at ng publiko. Pipilitin ng inyong Philippine Coast Guard through the effort ng Department of Justice sa amin and trust, yung trust ng lead agency. We will do everything we could para ma-check natin yung bottom for whatever we could get. Sir, ilang sako ba yung hinahanap natin? Ilang sako? The statement na naririnig natin may 34, may 100. So, kaya nga natin ini-inspect to really determine what's on the bottom. Sir, clarify ko lang. So yung bagong sako kahapon doon sa unang na-recover na sako, protection lang din? That is not a news, yung puti na nakita doon. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, punong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects tayo na sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, itinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord, yun ang purpose nun. Sir, pensahin lang dun sa mga may agad kasi kailan ka lang ito dahil yung picture. Although they already explained, just assurance to the public. Yung may agam-agam baka nga yung well, may peculiarity itong operation na to. Unang-una, hindi naman to simpleng kung ano lang krimen. Ang hinahanap natin, it entails DNA, kaya nga nandyan yung Soko, yung forensic. Kung may makita kang buto doon at i-DNA versus dun sa sa mga nawawala, ma-examine mo kung yun ay dun ba sa mga taong hinahanap or masasabi mong binaon lang basta-basta. So and hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita niyo yung risk, lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Kami, yung aming puso at isip, talagang dinalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Nakita nyo kung gaano ka hirap kanina. That is the reason why we had you be present at the site para makita nyo yung duration ng diving operation sa ilalim at yung hirap ng mga divers. Kung meron lang po tayo informasyon, gaano po kayo katagal? Ma-establish na at least butos talaga yun ako. Yun sir, yun din yung makakasagot niyan is yung right agency, yung forensic or yung sa Soko. Sir, clarify ko lang, hindi ko lang siguro nakita kanina. Doon sa apat na sako na nakita natin, meron ba o wala na nakita malapit o doon sa mismong fish cage ng isa sa mga suspect? Kasi yun yung sinasabi ng DOJ na possible na ground zero. Yung area kasi, nakita niyo yung fish cage, ako kanina inobserbahan ko. Ginagalaw siya, di ba? Hindi naman siya permanente. So merong area na pinagdadalhan minsan yung kung yung oxygen para doon sa isda. So ibig sabihin, yung sinasabi nyo na inuupahan, as I have observed, hindi yun permanente, lumilipat-lipat ng pwesto. So yung sa amin, doon mo makikita na kaya kami naglalagay ng marker kasi yun yung possible area at yun yung mga napuntahan na ng tropa as compared dun sa sinasabi na associated sa Rinent, so-called.